Good evening po ulit sa lahat. So, ngayon po may panibago po tayong pag-aaralan sa lesson 4 pa rin, topic 2, yung Jesus Christ work of intercession. So again, bago po tayo magsimula, pray muna po tayo. Okay? Abba Father, by the power of your Holy Spirit, in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, we praise you, we adore you, we love you, and we thank you, God, for your great love and for the wisdom, knowledge from you and only for your glory. Father God, bless mo po ang bawat isa sa amin, God, ng pagkakaunawa sa inyong salita, that we will know, God, anything po na gusto niyo po ipaalam sa amin, especially for this topic, God, Jesus Christ po na inyong anak, work of intercession, that we know how Jesus Christ interceded for us, that we may grow in love po sa inyong anak and sa inyo po. And we believe that ikaw po ang magsasalita sa amin. We praise you, we adore you. In Jesus' powerful name, amen. Thank you, Lord God. Okay? So, ngayon po, share ko po yung computer screen ko para direct na po tayo sa lesson. Okay. Sandali. Okay. So, ito yung topic natin. So, basahin ko lang. Yan. Jesus Christ work of intercession. Okay? So, intercession, nagpiplead. Okay? On our behalf. Praying on our behalf. Okay? So, ito yung mga questions. So, isa-isa natin po silang pag-aralan. What is Christ doing now? Romans 8:34. Okay? So, punta tayo sa Romans 8:34 for us to know kung ano ang ginagawa sa ngayon ni Jesus Christ. Okay? Because we know na hanggang sa ngayon, Jesus Christ is working and forever po yan. Diba? So, Romans 8:34. Share ko lang yung computer screen ko po sa Bible. Ano po? Okay, so, kailangan natin basahin all together. Okay, so sa inyo po, pwede nyo rin pong basahin. Sumabay po kayo ng pagbasa sa akin. Diba? So, Romans 8:34, New Living Translation. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Roma 8:34 ang salita ng Diyos. Sino ang magbibigay hatol? Si Kristo nga na namatay, ngunit higit dito, siya ay bumangong muli na ngayon ay nasa dakong kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin. So, buhay si Jesus Christ. So, yung question dito, what is Christ doing now? Okay? So, ang sagot, okay, ito po. What is he doing now? Pag sinabing doing now, presently. Okay? Ano po ginagawa niya? He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Okay? Sino yung nakaupo at nagpi-plead for us? It's Christ Jesus. Okay? Kanino siya nagpi-plead? Sa kanyang Father, God the Father. Okay pa? So, ngayon kailangan nating malaman ano yung piniplead. Okay? Pag natin nag-plead, nag-i-intercede, okay? Parang nagsusumamo, okay? So, kailangan natin malaman, ano yung pinagsusumamo ni Jesus Christ? So, mag-aano tayo ng cross-reference, okay? So, kailangan nating mabasa, okay, yung mga specific Bible verses about Romans chapter 8. Okay? So, clear ko lang ito, tapos magbasa lang tayo ng cross-reference, okay? So, ito po. Okay, yes. Okay, so Romans chapter 8 verse 18 is still New Living Translation po. The future glory. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Romans chapter 8 verse 26 to 27. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Okay? So, ano yung piniplead? Okay? So, Jesus Christ or the Holy Spirit is pleading for us to Abba our Father para tulungan tayo to help us in our weakness. Okay? Because God knows everything at alam ni God na in a human flesh. Okay? Since tao tayo,
nagkakaroon tayo ng mga suffering. Okay? At dahil dun sa mga suffering na yun, sa weaknesses na yun, okay, because of thought weaknesses, the Holy Spirit, the Spirit of God, Jesus Christ, pleaded for us. Okay? Gusto ni Jesus Christ na lumakas tayo. Gusto ni God na yung faith natin will never fail. Okay? So, i-cross-reference ko rin po. Ano sabi sa Luke chapter 22, verse 31 to 32. Jesus predicts Peter's denial. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Okay? So, ito, sa Tagalog, sa Lucas 22, 31 to 32, sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, ikaw ay hinihingi ni Satanas sa akin upang salain tulad ng trigo. Ngunit ipinanalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nagbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. So, natin makikita yung sobrang pagmamahal ni Jesus Christ. Saka, God siya. Alam na niya ang hinaharap. Okay? So, dito makikita natin na si Satanas, okay, si Satan, enemy, okay? Ang hangad niya lang ay sirain ang tao. Okay? Kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, hindi si God ang nagbibigay ng problema. Okay? Okay? It could be a challenge, pero yung pain is galing sa evil. It's not coming from God. Si Satan ang nagbibigay humihingi ng pahintulot para salain. Okay? Pag sinabi natin yung sift wheat, parang ganito po siya. Okay? Yung parang sinasala ka. So, kaya nagkakaroon ng suffering. Okay? So, kung kumbaga kailangan tayong salain ni God na dapat hindi tayo bumigay. Kung ano mang problema, ano mang po nangyayari, kapit lang kay Jesus Christ. Okay? Hindi kayong nagka-problema, ayaw mo na kay God, nagtampo na, hindi po dapat. All the more na dapat kumapit tayo kay God dahil si Jesus lang, si God lang ang makakatulong sa atin. Okay po? So, para tayong gold. Okay? From stone na madumi, sinasala ni God para maging ginto. Okay po? Para maging busilan. Okay po? So, hindi po natin kaya, pero kaya na banal na Espiritu. Kaya kailangan natin po lagi mag-pray kay God. Okay? So, yun po yung pinagpipray ni God na palakasin yung pananampalataya natin na huwag tayong bumigay. Okay po? So, next is ito. So, again, what is Christ doing now? Romans 8:34. Okay, so ito po yung sagot ha. Jesus Christ is sitting in the place of honor at the right hand, God's right hand, pleading for us. Okay pa? So, next po is, okay, share ko yung sa lesson. Okay. So, in Jesus' great prayer recorded in John 17, what were some of the things he asked for his followers? So, kailangan natin makita yun sa verse 13, 15, 17, 21, and 24. So, kailangan daw natin malaman kung ano yung pinipray ni God para sa mga followers niya. So, punta tayo sa John chapter 17. Okay, so here. Okay, so in-start ko siya sa verse 1, tapos patak-patak siya to 13 to 24 para makita natin kung sino nagsalita, tapos ano yung pinag-pray. Okay? So, John chapter 17, verse 1, New Living Translation, the prayer of Jesus. After saying all these things, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son so he can give glory back to you. Okay? So, next, 13 to 24. Now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this world, so they would be filled with my joy. I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. They do not belong to this world any more than I do. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world.
and I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Father, I want these whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began. Okay, basahin pa natin siya sa Tagalog. So Juan chapter 17 verse 1 ang salita ng Diyos. Nanalangin si Jesus para sa kanyang sarili. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi, Ama, ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak. Verse 13 to 24. Pupunta ako sa iyo ngayon. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa sanlibutan upang ang aking kagalakan ay malubos sa kanila. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Sila ay kinapupuotan ng sangkatauhan dahil sila ay hindi taga-sanlibutan. Tulad ko rin na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na kunin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa kanya na masama. Sila ay hindi taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan. Para sa kanilang kapakanan, pinabanal ko ang aking sarili upang sila ay maging banal din naman sa pamamagitan ng katotohanan. Ipinananalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Hindi lamang sila ang aking mga idinadalangin. Idinadalangin ko rin naman ang mga sasampalataya sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Idinadalangin ko na sila ay maging isa, Ama, tulad mo na sumasa akin at ako ay sumasa iyo. Idinadalangin ko na silang lahat ay maging isa sa atin upang ang sangkatauhan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa tulad natin na isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila ay maging ganap na isa at upang malaman ng sangkatauhan na isinugo mo ako. At malaman din nila na iniibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais ko na ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko sa kinaroroonan ko. Ito ay upang mamasdan nila ang kaluwalhatian na iyong ibinigay sa akin. Sapagkat iniibig mo na ako bago pa itinatag ang sanlibutan. Okay? So, ito po yung napakaganda pong basahin ito. Parang doon mo ma-feel na habang nabasa natin ito, yung love ni Jesus Christ sa bawat isa. Just imagine si Jesus Christ nagpipray para sa atin. Mahal na mahal tayo Jesus Christ. At mahal na mahal din tayo God the Father. Okay, so, yun. So, punta na po tayo dun sa question. In Jesus' great prayer recorded in John chapter 17, what were some of the things He asked for His followers? So, ano din mga hiningi ni Jesus Christ? So, isa-summarize ko na siya based, 13, ano daw yung hiningi? Okay, so alam na natin ha, yung nag-pray dito sa verse 13 to 24, si Jesus Christ. Okay, tapos, okay, so bago tayo magsagot, importante na maano natin to. So, diba sinabi Jesus Christ dito na ako ay sa iyo, they are one. Okay? So, wag po tayo maguluhan doon. Ang ibig sabihin doon ni Jesus Christ is they are united. Unity.
Pa? So, yun din ang in-expect sa atin ni God, na tayo rin na mga alagad ni God, mga anak ng Diyos ay maging one. Magkaroon po ng unity. Okay? Ang unity is to magkaroon ng pagmamahalan, unity to reveal the truth, unity to obey God. So, yun. Tapos, punta tayo, summarize. 13, 15, 17, 21. Okay, so, shortcut ko na to ha. So, okay, 13, 15, 17, 21. 13, 15, 17, 21, saka 24. Okay. So, kukunin na natin directly kung ano yung mga kasagutan, kung ano daw yung pinag-pray ni Jesus Christ para sa mga followers niya. Okay? So, sa verse 13, verse 13, now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this road, so they would be filled with my joy. Diyan. So, pinalangin ni Jesus Christ that we will be filled with His joy. Okay po, gusto ni Jesus Christ na lahat tayo masaya. Okay? So, next is, yung next. So, verse 15. Okay, so ano yung sinabi sa verse 15? I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. Pinag-pray ni Jesus Christ na tayo daw is to keep safe from the evil one. So, protektahan tayo ni God. Okay? So, yun yung prayer ni Jesus Christ in verse 15. Next, verse 17. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Okay? So, pinipray ni Jesus Christ na make us holy by the truth of God. Teach them your word, which is truth. Okay? Okay, knowing Jesus Christ is the word, Jesus Christ is also the truth. Okay? So, pinag-pray ni Jesus Christ na tayo daw ay pagkabanalin din. Okay? Tulungan tayo ni God the Father na maging banal, okay, through the Word of God, through the truth, which is through Jesus Christ, which is through the Holy Bible. Okay po? So, napakalaga po talaga na basahin natin ang Bible day and night, meditate, pray to the Holy Spirit, na maintindihan natin yung para maisabuhay natin, para mamuhay tayo na may kabanalan. Sa grasya po ni God. Okay, next is verse 21. Okay, I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. Okay, so ito yung pinray ni Jesus Christ. That all of us, children of God, servants of God, will be one, will be united. Okay, yung unity in the body of Christ. Okay, so regardless kung sino, as long as we are one, because we serve one true living God. May they be in us. Gusto ni Jesus Christ na tayo ay makapunta sa langit because they are in heaven. Gusto ni God na ma-experience natin yung buhay na ganap. So that the world will believe you sent me, para maniwala rin ang buong mundo that Jesus Christ is Yeshua. Jesus Christ is the Messiah. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the messenger sent by God. Okay? Para maniwala tayo. And we know that we believe. It is true. Jesus Christ is the Son of God and pinadala ni God. Okay, so next po, sa verse 24. Ito. Father, I want these whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began. So, by Jesus Christ, no? So, pinipray niya kay Father God na gusto niya na lahat tayo to be with where He is. Which is, saan na nga si Jesus Christ ngayon? He is seated at the right hand of God the Father in the heavenly realms. Okay? So, gusto ni Jesus Christ mapunta rin tayo doon. Kasi alam ni Jesus Christ, there is no weeping, no pain, no sicknesses in heaven. All ng joy nasa heaven. Okay, so hangarin natin yun, but it is in God's perfect timing po. Okay, hintayin natin yung timing ni Lord. Siya ang kukuha sa atin.
then they can see all the glory para makita daw natin lahat ng glory na binigay ni God. And that is because of love. Okay? So before the world began, ibig sabihin, Jesus Christ is the beginning and the end. So before the world, andun na nag-exist na si Jesus Christ. And it's all because of love. Okay? Love tayo ni Jesus Christ, love tayo ni God the Father. Okay? So yun po yung pinalangin ni Jesus Christ. So stop ko to, punta tayo dun sa next. Na-try ko lang po i-summarize. Okay, so ito na po. So andito na tayo. Do you think Jesus is praying the same things for us today? Read Hebrews 7:24-25. Explain your answer. Okay, so kung pinag-pray ni Jesus Christ yung mga followers niya before with joy, protection, yung sa holiness, na makapunta din sa heaven, let's read in Hebrews 7:24-25. Okay? Kung ano pinag-pray ni Jesus Christ. Okay, punta tayo sa Bible message po. Okay. Okay, dito. Okay, Hebrews chapter, okay, it's supposed to be 24-25, pero in-start ko siya ng 22 para po medyo mabasa natin kung ano po yung idea. Hebrews chapter 7, verse 22-25, New Living Translation. Because of this oath, Jesus is the one who guarantees this better covenant with God. There were many priests under the old system, for death prevented them from remaining in office. But because Jesus lives forever, his priesthood lasts forever. Therefore, he is able, once and forever, to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Hebrews 7:22-25 ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, si Jesus ang naging katiyakan ng isang lalong higit na mabuting tipan. Sa isang dako, dahil pinigilan sila ng kamatayan upang magpatuloy, kinakailangan ang maraming saserdote. Sa kabilang dako naman, dahil si Jesus ay nabubuhay magpakailanman, siya ay may pagkasaserdoteng mananatili magpakailanman. Kaya nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ay maililigtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. So yun. So ito yung proof na si Jesus Christ will live forever. Buhay siya forever. So yung sabi doon, do you think Jesus is praying the same things for us today? Yes. Okay, saan po natin yung nakita? Ito, sabi dito, forever. Okay? So, priesthood lasts forever si Jesus Christ. Okay, yung mga priests before, since they are just human, kaya nga po yung mga santo, okay, yung mga saints, okay, yung si Mary, Mother of God, hindi natin sila pinagpiprayan, hindi natin sila dapat sinasamba because katulad din po nila, okay, na tao po, and time will come that this body will fall into death. Okay? Na nagpiprevent sa kanila to remain in office. But Jesus lives forever. So that's the reason why ang dapat po nating sambahin, ang dapat nating dasalan, si God. Pa, in Jesus' name. Okay pa? Because Jesus lives forever, buhay si Jesus Christ, ang pagka-priesthood niya will last forever. So ang pag-i-intercede, ang pag-pray niya para sa atin, forever yan. Okay? Therefore, he is able at kaya niya yon. Why? Because he himself is God. Okay? And okay, he lives forever, intercede with God on their behalf. So, yun. So, ngayon, sabi doon is explain. Okay? Sabi doon is explain your answer. Okay? So, dito po is parang testimony na po. Kanya-kanya po to. Kasi paano natin masasabi, kunyari, for example, sa akin, paano ko masasabi na until now, Jesus is interceding for me? Siguro, sa akin is yung may mga trials ako na-encounter sa mga sickness, ganyan. So, ibig sabihin, I believe that until now, Jesus Christ is interceding for me and that is forever. Kasi the reason why na until now, buhay ako is because of Jesus Christ. Because Jesus Christ has prayed for me na huwag mag-fail yung faith ko, na magtiwala kay God and to live forever with Him.
eternally po yan. So, same thing with you guys. So, kayo po, may kanya-kanya po tayo, brothers and sister, na mga testimony. So, yung sa explanation po na yun is, kayo na po, mag-ano po. Okay? Mag-share po tayo sa fellowship. So, yan po. So, isa-summarize ko na lang po ulit. Okay. So, share. Okay, so what is Christ doing now? In Romans 8:34, sitting at the right hand of the Father, pleading for us. In Jesus' great prayer recorded in John 17, what were some of the things he asked for his followers? So joy, protection from evil, holiness, tapos na makasama niya tayo sa kanyang kingdom. Okay? So, pwede natin basahin po ulit yung sa John 17. Do you think Jesus is praying the same things for us today? Yes. And forever po yan. So all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Thank you po. God bless.